ata yung picture ni Governor Dolor ng Mindoro. Eh, nakita mo, gumuho ka agad. Oho. Naku. Pero ano ho ang gustong tuklasin, Sen? Di ba hinihingi kayo na magsasama kayo ng tao doon sa inspection team ng DPWH? Para makita natin lahat na yung pagkakagawa, maliban pa sa, yung ghost talagang wala yun. Ayun, talagang totally. As in, talagang wala. Okay, maraming mananago. Ngayon, Opo. titingnan natin yung pagkakagawa. So makikita mo, asan yung program of work? Yan. Sa program of work, talagang kumpleto yun eh. Opo, pati specification. Di ba? Okay, bakit? Nasaan yung mga reinforcing bars dito? Nasaan yung bakal? Nasaan yung apron? Doon pala matutuklasan. Diba? Oho. Kasi pwede ka, dito kahit na sino, kahit hindi ka nagagamit ng siguro ng bako litaw na eh. Di ba? Madadali madadali. Bakit ka mo? Kitang-kita eh. Kitang-kita. Naku. Yun pala. So, ang ating mga pangkaraniwang mamamayan, Sen, madali pala makatutulong at madali na matutuklasan kung ang isang proyekto unang substandard. Ang sinasabi natin, Opo. dahil ito po ay napakalawak po ng pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Nationwide dyan, Sen. Opo. So, sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Ayun. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Opo. Kung saan ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materials, madali naman eh. Opo. So pag binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. O, dililista na natin. Talaga sa laula ang pagkakagawa. Ayun. Papapanagutin mo lahat ngayon. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project managers nasaan? Hindi ba? Ayun. At saka, gaya na ng tuklasan ng Pangulo, Sen, iniulat, completed, nakapagbayad. As in totally ghost. Kaya ang pinitataka nila, paano nakapagbayad? Paano na-aprobahan ng tauhan ng COA sa field? Hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Ang kontraktor... Ito rin yung nakapagtataka mga kababayan. Bakit nga pinagyabang na ito? Itong mga flood control na ito. Bakit pinagyabang na ito ni Pangulong Marcos? Malinaw na malinaw mga kababayan. Sa kanyang nakaraang suna, sinabi niya noon, mayroon ng 5,500 flood control na tapos na sa buong bansa at marami pang kasalukuyang mga ginagawa. Kung hindi bumaha ng ganito, hindi sila mabubuking. Ibig sabihin yan mga kababayan, talaga sinungaling. Aminin na natin na itong ating Pangulo ngayon ay talagang sinungaling. Bakit hindi niya muna pina-inspeksyon? Hindi niya muna tinignan yung record ng DPWH. Yung talagang itong mga proyekto na ito ay tapos. Ang laki ng Intel Fund ni Pangulong Marcos para paggalawin niya yung kanyang mga tauhan, para matukoy niya kung talagang totoo ba ito. Hindi kaya kasabwat din naman itong ating Pangulo. O paano? Kasi napabayaan ninyo. Hindi nyo kasi tinignan muna ito. Pinabayaan ninyo kasi nakatuto kayo sa pagsira ninyo, sa pagpapabagsak ninyo sa mga Duterte. Ayan tuloy, napabayaan ninyo. Ito yung napakalaking problema ngayon. Ito yung talagang nagbibigay sa inyo ng kahihiyan. Bukod mga kababayan, sa ayaw nila magpa-drug test, ito pa ang isang malaking problema. O patuloy natin ito. O mismo, yung district engineer. So, tingnan mo district engineer ang kontrako. Sabi may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Okay? Kaya magtuturuan na yan eh. Tingnan mo. DE ka, alam niya Second Engineering District. Opo. Sabihin na natin, ex-province. Yan. Yung enterprising na district engineer. Kung nyari, ikaw, Jen, ikaw si Legacy. Si Legacy. Si Nelson naman, si St. Timothy. Ayan, Pahihiram mo pahihiram mo. Okay, bakit mo pahihiram? O kunyari, si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kirante. Hindi. Legacy ka. Legacy. Ikaw si St. Timothy. Okay. Sabi ni Nelson, pahihiram ko dahil
unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan sa pagre-renew ng aking lisensya. Yes. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho May project sa loob ka. ng isang taon, maaaring makancel ang aking lisensya. Kaya ma-downgrade. Sapagat dito, hindi na nga ako nagtatrabaho, Kumikita pa. kikita pa ako ng 5% na Royalty royalty. fee. Walang pagod. Tama. Yes po. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ka na? Legacy. Ipinamamalengke niya. Oo, Oo. ito. Ipinamamalengke. Eh de, naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo, napahiram mo na 10 beses. Nako. Oo. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Yung pick-up. Yes po. Oo. Isipin mo, category B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa sa niya. dami Pero pa sa na- totoo lang, wala Walang siyang ginagawa. ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo yung pananagutan mo at saka yung kabawalan sa'yo. Pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang doon merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Oo. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal. Bawal. Pero practice yan sin. Practice Bakit naman. pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi Yun lang. dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Ayun na nga po. Yun ang akala mo marami sin. Akala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kunwari, ikaw naman ang district engineer. Oo, yan. Oh, naku. Dahil sa Kapito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. merong merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ang mga litrato. Isip-isipin mong nagberte. Puro model ang mga kasama niya, no? Nasa isang isang magarang sasakyan Parang artista band, ganun. Oo, pagkatapos makikita mo yung lugar, pati pagkain talagang. At pati yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang ho yun, ha? District engineer lang ito, ha? Okay, ngayon. Bakit siya nakakaginhawa na bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno O yun. gamit ng Opo. gobyerno, gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng programa pork. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Nako. Siya ang bagman. Nako. Sabi niya, sir, ito po yung bahagi po ninyo, sir. Distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarte rito. Pareho tayong walang smarte rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo sang-ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Yun lang, ganun lang kasimple. Pero di ba, Sen, ang district, mayroong limit lang ang parang may di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo. Tapos kapag ka malaki, parang 150 million, pag 150 million pataas, regional director, etc. hanggang national. Ba't nakukuha po nung district engineer yung... Ini-split nila eh. Splitting of contracts, bawal na naman yun. Hinihiwa-hiwalay. Kunwari 500 million yun. Opo. O gagawin niya 50 million. 10. Kaya pala nagtataka din Kaya ng pala Pangulo. nagkakaroon ng Bakit bawat pare-pareho? barangay, pare-pareho ng presyo. Ini-split lang. Para maiwasan na maabot yung threshold. Kung minsan naman, dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, o 150. Yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Gagawa siya ng sulat doon. Boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan. Pe-pressure niya yung ganito. Sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan. Siyempre, Ganyan. So makikita natin kung sino-sino Nako. ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sari-saring papel para sa ganun po yung pera ng Pilipino ay maisabulsa nilang lahat. Ayan. Nako. Isang bagay sa kasi doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi, San Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggang investigation ng Blue Ribbon, lahat na ng klase ng Wala ribbon. naman na pala, di ba? Lahat na po ng klase. Bibigyan na kita muna na sample. Sige nga. Alam mo po ba, Sen, Jen, natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na
Yung parking? Oh! Yung parking? Yes. Diba, tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan? Nako. Oh. Na yan ay may 2.2 billion? Nasira ang political career ng mga binay Oo. dyan. Yes. Dahil siya tatakbong ano nun eh. Yes, Presidente eh. Mataas na rating eh. At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Binay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Oh. Lumitaw na ngayon ng resulta ng Sandigan Bayan. Alam mo ba? Guilty. Dahil ang daming pinakitang kung ano. Oh, ang daming matitibay na. ebidensya, di ba? Pinawalang sala po. Yun lang. Jojo Mar Binay, Oh. Junjun Binay, Oh. at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Oho. Ayun, nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang naging ano lang, ang naging problema, sabihin, naging damage lang kaya no, nasira ang kanyang political career. Political career niya. Oho. Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Oho. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan tinatanong namin ni Jensen, Oho. baka naman ganito lang rin Kasi ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at saka controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Oo, ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelyido, hindi naman Trillanes, ha? Oo nga, bagay. Tama din naman kayo. Iba. At saka ang kasama nyo, Lubaw at saka Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, maraming ano yan paper trail eh. Saka may mga technical ano. Pero yun nga po, Sen, ano ang magiging kahinatnan? At, Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang eh. politically motivated talaga eh. So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin, yung sabwatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Oo. Iba naman ang konteksto nito eh. Iba ang konteksto nito. Oho. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost, Sen, talagang walang kaano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe, Sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo, may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Opo. Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatan na mga bagay-bagay para sa ganon, ay yung nasayang na pera, magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila. At kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit paano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan, di ba? Pwede ko gawin yun. Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, insurance. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung hanggang saan na nga abutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo unang-una, merong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? COA, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan, di ba? Yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang,
Dito pa lang, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan Opo. at kasama pa sa DPWS, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po nyo yung pera. Ibalik po ninyo. Yun. May babalik pa. Yun ang siguro. Hindi mo ibabalik. Eh kung sabihin wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandilil lang sa tao. Pwede ba i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yung ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo, oo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo eh. Indemnify mo. Yan. So meron ka civil liability. O sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Sir, pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Meron ganong klaseng pamamaraan eh. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Ayan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging kat yun, Nelson. Naku, Sen, Jen, Nelson, royalty lang po kami dyan eh. 5% lang po kami. Ang kumita ng malaki kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. Kasangkot ka dyan eh. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Yun ang alam mga kababayan, yan yung nangyayari sa buwatan pala sa Ghost Flood Project Controls mga kababayan. Grabe pala. Magkasabwat itong district engineer, itong KUA, mga politiko, mga congressman o may mga senador pa dyan, at itong DPWH mga kababayan. Kung halimbawa sisingilin, ipababalik yung pera ng mga ghost project controls na yan, flood controls na yan, kailangan din hindi lang yung mga kontraktor ang magbabalik ng pera na yan mga kababayan, pati yung mga congressman. Siguro naman mayroon din yung kita, mayroon din kita itong mga congressman, itong mga kababayan sa mga ghost projects na yan. Hindi naman pwedeng wala yan. Kasi nagmula sa kanila yung mga listahan. Yung palusot nga ng mga congressman, mga kababayan, kasama na dito si Congressman Ortiga ng La Union, ay sila lang naman daw yung naglista ng mga proyekto o bakit daw sila idadamay. Palusot lang ninyo yan. Huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Alam namin na may tawag ito, may nakukulimbat kayo sa mga proyekto na yan. Yun dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo abot ba yung internet natin dito? Shoutout tayo kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco, si Yuri at saka si Dion. Shoutout na rin kay Jack Escorial, Jack Escorial, shoutout sa iyo, idol. Shoutout kay Ma'am Edisa Vorbi. Shout out kay Elmer Pahayahay. Shout out kay Modisto Pista. Shout out na rin kay Mibelen Balikaw ng Ilocos Norte. Shout out kay Gilmar Corrada. Shout out kay Rosilita Ignacio, sorry. Shout out sa iyo, ma'am. Shout out na rin kay Miyong Kubi. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan. Kumusta na po, Ma'am Joyce? Shout out na rin kay Patricio Misa at kay Pompi Disolin. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Rondi TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.